Hi guys! Magandang araw! Ito nga yung mga kaganapan ng aming pamilya sa mga nakaraang unang araw namin dito sa aming bahay. At sa wakas nga ay nalagyan na kami ng internet connection. Halos isang buwan nga din namin itong inasikaso. Ubusan kasi kami ng slot sa lahat ng provider at buti na nga lang talaga at naglagay na sila ng bagong box. So ayun na nga, kinabukasan after naming maglipat ay dumalaw sa amin si Inay kasama ang mag-anak ng aking kuya. At tinulungan nga kami ni kuya sa pagtatabas ng mga damo dito sa aming paligid. Nag-enjoy nga din ang aking mga pamangkin at si Yael sa paglalaro sa labas ng aming bahay. Hindi nga din kami nakaligtas nung nakaraang Super Typhoon Christine. Sa sobrang lakas kasi ng ulan at hangin ay pinasok din kami ng tubig dito sa amin. Mabuti na nga lamang at naagapan ko at nakapaglagay agad ako ng mga basahan sa mga bintana. At tataka nga din kami kung bakit nakapasok ang tubig. Samantalang nung mga nakaraang araw naman kapag ka umuulan ay wala namang leaks itong bahay namin. Sabi na nga lang namin ni Daddy ay baka dala lamang talaga ng bagyo. Sa sobrang lamig nga ay nagmoist na din ang aming bintana. Nakapagsulat pa nga si Daddy Dia, natatawa na nga lamang ako sa kanya at ng mga oras na iyan ay aligaga na ako sa pagpipiga ng aming mga basahan. Tapos siya naman ay parang nag-e-enjoy pa ata. Charis. Sabi na nga lamang niya sa akin ay mabuti na lamang talaga at ganito lamang yung nararanasan namin nung bagyo. Kasi sa ibang lugar nga ay matataas na talaga ang baha tapos napapasok na rin ang tubig yung mga bahay nila. Mabuti na nga lang din at nakalipat agad kami. Nakita kasi agad namin yung mga kailangang ipaayos sa mga ganitong sitwasyon. Kinabukasan, nagpunta naman kami sa clubhouse para mag-report sa mga concern namin sa aming unit. Tulad na nga lamang ng mga leaks sa aming bintana at iba pa. Under warranty pa kasi ang aming bahay, kaya kapag may mga concern kami, si developer pa rin ang mag-aayos. Ito naman yung araw ng trick or treat dito sa loob ng aming subdivision. Wow. Hindi na nga muna namin sinali si baby kasi nagahol kami sa oras para makabili ng costume niya. At naisip din namin ni Daddy na hindi pa naman niya alam ang mga Kaya sabi namin ni Daddy, siguro next year at sa mga susunod na lamang na taon namin siya isasama. Naghanda na din kami ng ilang balot na candies para nga kapag ka may dumaan dito sa amin ay makapagbigay din kami sa mga bata. Nag-decide na nga din kami ni Daddy na hindi na namin ilagay ang frame ng higaan namin, pati na ang fence ni B. Sa edad kasi ni Yael, gusto na din namin na hindi siya palaging nakakulong para nga masanay siya sa mga bagay-bagay. Pero yung playpen niya sa sala ay pinakabit ko pa rin kay Daddy. Sa tingin ko kasi ay kailangan ko pa rin iyon, lalo na nga kung may gagawin ako dito sa bahay. Pero kadalasan naman ay inilalabas na rin namin siya dito. Pansin kasi namin sa kanya kapag lagi siyang nakakulong, kapag ka nakalabas siya ay grabe talaga ang nililikot. Nakalaya kasi sa kanyang kulungan. Ibon yarn, char. Ito ngang binubuksan ko na parcel ay matagal na sa aking type. Gusto ko kasi na may mga ganito siya sa aming kwarto. Kaso nga ay hindi kami pwedeng magdikit-dikit doon sa dati naming apartment. Kaya nung nakalipat na kami ay place order na agad. Wow. What's this? Oh, ini isa-isa niya na. Papa. Oh, Baba, shit. This one? Pig. Nene? How about the Nene? Dog. Idinikit ko nga ito sa likod ng pinto namin sa kwarto at ayaw nga ni Daddy sa dingding namin. Masisira daw agad ang aming pintura ng bahay. Nagustuhan ko nga ito kasi laminated na siya at hindi nga basta-basta mapupunit ni Baby. Wow. Ito naman yung araw na lumabas kaming mag-anak. Sumama kasi kami kay Daddy pagbili niya ng gatas at diaper ni Yael. Buti na nga lang at may malapit na Pure Gold dito sa subdivision. Shout-out nga po pala kay Ate Cherry na palagi namin sinasakyan kapag ka lumalabas kami at may mga kailangang bilhin. Ang main gate nga ng First Park Home San Pablo ay nasa National Road lamang, kaya talagang andali ng transportation. Kahit nga sa pagluwas papuntang Manila. Pagdating nga namin sa Pure Gold ay yung mga kailangan lang talagang bilhin ang aming inuna. Katulad na lamang ng diaper ni Yael at alak ni Daddy, char. Pero humiling nang talaga si Daddy dyan kahit isang can lamang at kanya daw iinumin pag uwi, pang parelax lamang daw. Dito naman kami pumunta sa bilihan ng gatas ni Baby. Napakalaki din talaga ng aming tinipid nung nilipat namin si Yael sa Bona.
nananakit. Nung nakabili na nga kami ng aming mga kailangan ay pumila na din kami sa counter. Pagkatapos naming magbayad ay inaya naman ako ni Daddy na kumain dito nga sa Quatos. Kainan nga ito dito lamang sa katabi ng Pure Gold. Sakto nga din at matagal ko nang hinihiling sa kanya ang Loming Batangas. Ayaw ko kasi ng take out. Gusto ko kasi sana ay mainit ito kapag kinakain. Medyo hirap lang din talaga ako sa pagkain kasi nga wala silang high chair. Kaya kailangan ko talaga ng tulong ni Miss Rachel ng mga oras na iyon. Sadyang nagwawala na si Yael kapag ganitong nasa labas kami. Gusto na nga lamang niya ay lumakad ng lumakad. Pagdating naman namin sa aming bahay ay ayaw pa rin niyang pumasok sa loob. Talaga namang nakailang amo pa kami sa kanya bago pumasok. Ang ganap na ito naman ay nung nakaraang Sabado lamang. Sinundo nga kami ng aming mga pinsan na nakatira din malapit dito sa amin. Inayangan nila kami na mag-coffee date daw at nang makapasyal naman kami dito sa San Pablo. Sa totoo lamang kasi ay hindi pa talaga kami pamilyar dito sa aming lugar. Wala nga kaming idea na may mga ganito palang magagandang place dito. Madalas kasi kapag lumuluwas kami papuntang Kabuyaw ay sa bayan lang talaga kami ng San Pablo dumadaan. Nakakatuwa nga din at dinala kami ng aming mga pinsan sa lugar na ito. Kahit papaano nga ay nakakita kami ng ibang view. Kahit nga si Yael ay nag-enjoy din. Yung mga kuha niya nga na video ay nasa high chair pa siya. Pero ilang minuto lang talaga ang tinagal na dyan. Tumatayo nga siya dyan kaya ang ending ay naghabulan lang din kaming mag-ina. Medyo nagtagal nga kami dito at inabot din ng gabi. Napasarap din kasi ang kwentuhan ni Daddy at ang aming mga pinsan habang ako naman ay nakatingin lamang sa kanila habang sumusunod kay baby. Char. Pagkatapos nga din namin dito ay hinatid na nila kami pag uwi sa aming bahay. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!